Noong unang bahagi ng dekada 90, mabilis ang pag-unlad ng Metro Manila. Kasabay nito ang lumalaking pangamba ng publiko tungkol sa krimen. Sa panahong ito, naganap ang isang kasong yumanig sa buong bansa at naging isa sa pinakakilalang kriminal na investigasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kalaunan, binansagan ito ng media bilang Chop Chop Lady Case. Sa sentro ng kwentong ito ay si Elsa Santos Castillo. Si Elsa Castillo ay isang profesional na babae na nagtatrabaho bilang Assistant Personnel Manager sa Apex Motor Corporation. Siya ay naninirahan at nagtatrabaho sa Metro Manila. Ayon sa mga record, hiwalay na siya sa kanyang asawa noong panahong iyon at may relasyon sa isang Amerikanong nagngangalang Stephen Mark Wisenhunt. Noong Setyembre 24, 1973, si Elsa Castillo ay nasa isang condominium unit sa Green Hills, San Juan City. Batay sa ebidensyang iniharap sa korte, dito naganap ang kanyang pagpaslang. Napag-alaman ng mga investigador na si Elsa Castillo ay pinagsasaksak ng maraming beses na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos siyang patayin, ang kanyang katawan ay pinagputol-putol. Ang gawaing ito ay sinadyang gawin upang itago ang krimen at pahirapan ang pagkakakilanlan sa biktima. Matapos ang krimen, sinikap ng salarin na itapon ang mga labi. Ang mga bahagi ng katawan ni Elsa Castillo ay dinala palabas ng Metro Manila at itinapon sa gilid ng kalsada sa Bagak, lalawigan ng Bataan, mahigit 100 kilometro ang layo mula sa lugar ng krimen. Ang pagkakatuklas sa mga putol-putol na bahagi ng katawan ay agad na nakatawag ng pansin ng publiko dahil sa kalagayan ng mga ito at sa matinding karahasang ginawa. Nagkaroon ng koordinasyon ang mga autoridad mula sa iba't ibang lalawigan upang matukoy ang pinagmulan ng mga labi. Sa pamamagitan ng pagsusuring forensic, nakumpirma na ang mga ito ay mula sa iisang babaeng biktima. Kalaunan, kinilala ang biktima bilang si Elsa Castillo na naiulat na nawawala ilang araw matapos ang kanyang pagkawala. Habang umuusad ang investigasyon, mabilis na napunta ang pansin ng pulisya sa personal na buhay ni Elsa Castillo. Lumabas sa investigasyon ang kanyang relasyon kay Stephen Mark Wisenhunt, isang Amerikanong naninirahan sa Pilipinas noong panahong iyon. May mga ebidensyang nagpapakitang magkasama sila bago ang kanyang pagkamatay. Si Wisenhunt ay inaresto at kinasuhan ng murder. Sa paglilitis, iniharap ng prosekusyon ang pisikal na ebidensya, mga resulta ng forensic examination, at mahahalagang testimonya ng mga saksi. Isa sa pinakamahalagang saksi ay si Demetrio Ravelo, ang driver ni Wisenhunt. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Ravelo na nasaksihan niya ang ilang pangyayari kaugnay ng krimen at ang pagtatapon ng mga bahagi ng katawan ni Elsa Castillo. Ayon sa kanyang testimonya, siya ay inutusan ni Wisenhunt sa pagdadala at pagtatapon ng mga labi. Ang kanyang mga pahayag ay sinusuportahan ng mga ebidensyang natagpuan ng mga investigador. Tinangka ng depensa na kwestiyonin ang kredibilidad ng saksi at itinanggi ni Wisenhunt ang kanyang pagkakasangkot. Gayunman, pinanigan ng korte ang prosekusyon matapos matukoy na magkakatugma at kapani-paniwala ang ebidensya. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, nagpasya ang Regional Trial Court ng Pasig City na napatunayan ng prosekusyon ang kasalanan ni Wisenhunt lampas sa makatwirang pagdududa. Si Stephen Mark Wisenhunt ay nahatulan ng murder at sinentensyahan ng reclusion perpetua, ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas noong panahong iyon, nakatumbas ng habambuhay na pagkakakulong. Siya ay ipinasok sa New Bilibid Prison, ang pambansang bilangguan ng bansa.
halos 2 dekada siyang nanatiling nakakulong habang patuloy na binabanggit ang kaso sa mga talakayan tungkol sa karahasang kriminal at hustisya sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, pinahintulutan ng batas ang mga bilanggo na magkaroon ng Good Conduct Time Allowance. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang sentensya ni Whisenhunt. Noong Disyembre 27, 2012 matapos ang halos 19 na taon ng pagkakakulong, siya ay pinalaya. Bilang isang dayuhan, hindi dito nagtapos ang kanyang kaso. Agad siyang kinuha ng Bureau of Immigration matapos ang kanyang paglaya. Noong Pebrero 28, 2013, si Stephen Mark Whisenhunt ay opisyal na ipinatapon pabalik sa Estados Unidos at tuluyang isinama sa blacklist na nangangahulugang hindi na siya maaaring makabalik sa Pilipinas. Ang pagpaslang kay Elsa Castillo ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng krimen sa bansa. Malawak ang naging saklaw ng pagbabalita ng media noong dekada 90 at naging sentro ng atensyon ng publiko ang bawat yugto ng investigasyon at paglilitis. Noong 1994, ang kaso ay ginawa ng 2 pelikula na naglahad ng dramatikong bersyon ng mga pangyayari. Bagamat pinalawak nito ang kaalaman ng publiko sa kaso, lalo rin nitong pinatibay ang bansag na Chop Chop Lady. Sa kabila ng lahat ng publisidad, nananatiling malinaw ang mga pangunahing katotohanan batay sa mga record ng korte. Si Elsa Castillo ay pinaslang noong 1973. Ang kanyang katawan ay pinagputol-putol at itinapon upang itago ang krimen. Si Stephen Mark Whisenhunt ay nahatulan, nakulong at kalaunan ay ipinatapon. Makaraan ang mahigit 3 dekada, ang kaso ni Elsa Castillo ay patuloy na inaalala, hindi lamang dahil sa tindi ng karahasan, kundi dahil sa epekto nito sa diskurso tungkol sa krimen, media at hustisya sa Pilipinas. Ito ay nananatiling isang dokumentadong paalala kung paanong ang isang krimen ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang marka sa alaala ng isang bansa.